Hello everyone, it's me, May Morena. And for today's video mga palangga is all about soil. Ang soil or dirt, yuta or lupa ay isang milagrosong natural na likas na yaman on earth. It is made up of little particles of rock and help us in many ways. Dito tumutubo halos lahat ng kinakain natin, kagaya ng mga mangga, saging at marami pang iba. At ang mga damong yan ay kinakain din ng mga hayop kagaya ng kinakain ng alaga naming si Gerby. Ito rin ang nagsilbing tahanan natin or a place to live to all living things or non-living things on earth dahil makikita sa lupa ang mga bahay natin. And there are many types of soil. These are clay, loam, sand, and silt soil. Let's start with a clay soil. Pino or fine particles at malagkit or sticky kung basa or wet, at matigas kung tuyo or dry. It has brown or light brown in color and many more. Makikita sa bundok or mountain. It is not good for planting dahil bumabara or clog ang tubig sa lupa at ginagamit sa paggawa ng clay pot or paso. Next type is the sand soil, the largest particle of all, gray in color and many more. It doesn't feel smooth when you touch it dahil magaspang ito. It is not good for planting dahil walang nutrients, mga organikong bagay na kailangan ng mga halaman at hindi makahold ng tubig for plant growth. Ginagamit sa paggawa ng mga bahay, buildings at mga kalsada. Next is the loam soil, pinakamainam na lupa para sa pagpapalaki ng mga pananim dahil mixture ito ng clay at sand soil. Plus may natural na pampataba ng lupa mula sa mga nalalantang halaman at iba pang bagay kaya dark brown ang kulay nito. Last is the silt soil, makinis or smooth and slippery feeling when we rub between fingers. Pinakamatabang lupa or fertile of all type. Kaya mabuti itong gamitin para sa pagtatanim ng mga pananim. Makikita sa ilog at iba pang bodies of water. And also guys, do you know soil has 5 layers? That's what I want also to show you guys how to make soil layer. So without further ado, let's get into the video. These are all the materials that we are going to use in our soil layer. Ito ay kahon ng sapatos, dito natin ipatong ang puno, i-paste ang mga ugat at iguhit ang 5 layers ng soil. Ito rin ay styrofoam, pwede rin gumamit ng kartong pantakip ng ating kahon. Lagyan muna natin ng barbecue stick at eraser or pambura para pwede nating iikot-ikot ang ating kahon. Ayan, tapos ang ating styrofoam bilang pantakip at kabira na natin ng bond paper. I-paste din natin or ipatapot-pod ang color paper o construction paper bilang kulay ng soil sa 5 layers. Pwede rin kayong gumamit kahit anong pangkulay na meron kayo. And then, ating iguhit or i-drawing ang 5 layers of the soil. I-paste na natin or ipatapot ang mga ugat ng ating puno. Ito ay empty box, binalutan ko lang ng bond paper at mga bilog na styrofoam. Dito natin ipatong ang ating soil layer. Lagyan din natin ng styrofoam ang ibabaw ng ating kahon para dikitan sa ating damo na yari sa yarn. Ito ang ating DIY na puno. Tusukan natin ng barbecue stick at itusok sa ating kahon. At saka guys, ipakita ko sa inyo guys kung paano ko ginawa ang aking DIY na puno. Of course, we need to draw a tree, any kind of tree trunk with branches of course, and the leaves.
And then, construction paper ang gamit ko bilang balat ng aking puno. Pwede rin gumamit ng paint kung meron. Tapos, idikit na natin ang ginuhit at ginupit nating dahon ng ating puno na pantay ang sukat o pareho og sukod. Idikit din natin ang ating maliit na dahon na pareho din ang sukat. At kulayan din natin ang kasulok-sulukan ng ating puno gamit ang paint. Tapos na guys, kayo na rin bahala kung lagyan nyo rin ng yarn ang gawin nyong puno. At ganun pa rin, mag-drawing ng puno, mga dahon, lagyan ng construction na color brown, at dikitan ng mga yarn. Okay guys, this is a soil layer. The first layer is the O horizon o humus or organic. Ito ay binubuo or consist of organic matter at mga nabubulok or decomposed leaves, plants, and animals na mayaman o rich in nutrients na tinatawag na humus, which is necessary and help in plant growth. Ito rin ay may matabang lupa o fertile soil. Nasa ibaba lang ang A horizon. Ang layer na ito ng lupa ay madalas na tinuturing or often referred to a topsoil. Mayaman din ito sa nutrients and humus. May malambot, buhagag or soft, porous layer that plant roots grow and stretch in this layer. Next layer is the B horizon o kilala rin bilang subsoil. Ito ay may matigas or hard at siksik or compact na layer ng lupa. Ang mga ugat o roots of tall plants can reach out till this layer, and it consists lots of minerals. Nasa ibaba naman ang C horizon o parent rock. Ito ay binubuo or consist ng mga sirang materials ng bato or broken rock materials na dahan-dahang nabibiyak or breaking apart. Walang nutrients at walang mga organikong matter, kaya walang nabubuhay na halaman dito. As you can see, hindi umaabot sa layer na ito ang ugat ng ating puno. The last layer is the D horizon o kilala rin bilang bedrock. Binubuo ng pinagsama-samang bato or compressed of consolidated rock, hindi na putol-putol or unbroken rock, at malaking formasyon ng bato or large formation of rock. Okay guys? And that's it for today's video guys. Hopefully you learned something through this video. Thank you very much for watching. Bye guys!